Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 12:21. Pagpatay. Lumitaw si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang galit na dagandong ng nakalilang damit na Daozun. Ang kanyang katawan ay nagbago sa isang malabong itim na linya na sumugod patungo sa malaking bulwagan sa paraang parang kidlat. Sa loob ng ilang iglap, pumasok siya sa pangunahing pinto at nawala sa loob ng koridor. Ang mukha ng nakalilang damit na Daozun ay kumaibot nang makita ito. Papalabas na sana siya ng galit nang ang mabangis na hanging kamao na patungo sa kanya ay pinilit niyang baguhin ang kanyang ekspresyon at dali-daling tanggapin iyon. Kahit na siya ay nakaramdam ng isang uri ng presyon sa mukha ng madilim na gintong papel na ito. Kung siya ay pabaya, malamang na nasa panganib siya ngayon. Ang pag-iisip na ito ay sumikat sa puso ng nakalilang nakadamit na Daozun habang ang malawak at makapangyarihang Daochi ay lumundag sa loob niya. Ang maitim na metal na kadena ay gamulong mula sa kanyang manggas. Pagkatapos nito, humirit ito at pamunit sa kalangitan bago walang awan na hamampas patungo sa Sky Demon Puppet. Habang sumiklab ang isang malaking labanan sa labas ng Hall of Souls, si Xiaoyan ay naging parang simoy ng hangin habang siya ay pumasok sa loob ng hall. Bago pa man umatake ang mga eksperto mula sa Hall of Souls sa daan, nayanig na sila ng malakas na puwersa hanggang sa tumalsik ang dugo at umatras. Sa isang iglap, wala talagang nang-ahas na makialam at pigilan siya. Brat, naglakas loob kang tumalon sa paligid ng Hall of Souls ko. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Bagamat ang lugar na ito ay isang branch hall lamang ng Hall of Souls, ang lakas ng depensa nito ay hindi pa rin mas mahina kaysa sa ilang nangungunang pangkat na pangkat. Hindi nagtagal ang pagngangalit ni Xiaoyan bago umalangaw-ngaw ang galit na galit. Kaagad, 4 na figure ang sumugod mula sa 4 na magkaibang sulok. Pagkatapos nito, tumayo sila sa landas na dapat madaanan ni Xiaoyan na parang mga metal na tore. Ang itim na fog ay tumagos sa lugar at ang mga bakas ng hindi pangkaraniwang malawak at malakas na aura ay naruroon. Sa hitsura ng mga aura na ito, may 4 na tao na talagang lahat ay ekspertong Daozang na aktwal na umabot sa antas ng 6 star o 7 star. Bastos, hinihiling ng protector na ito na huminto ka. Isang itim na fog ang bumangon mula sa isa sa 4 na tao matapos silang lumitaw, na nagsiwalat ng isang masasamang mukha ng matanda. Nakatitig ang mga mata niya sa itim na linyang dumadaloy sa madilim at siksik na paraan habang sumisigaw siya sa malamig na boses. Ang 4 na tao ay hindi nagsalita ng anumang karagdagang walang kwentang salita pagkatapos ng pag-iyak. Nagpakawala sila ng isang maayos na galit na dagandong. Ang maringal na itim na hamog ay lumabas mula sa loob ng kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, ang itim na fog ay nagsama-sama at direktang nagbago sa isang napakalaking itim na sawa na daan-daang talampakan ang laki. Umuungal ito patungo sa langit at ibinaba ang malaking buntot, dala ang malakas na presyon ng hangin na marahas na tumama patungo kay Xiaoyan. Niyanig ng malakas na presyon ng hangin ang matigas na lupa at naging pulbos saan man dumaan ang itim na higanteng sawa. Maraming crack lines ang dumaan sa lugar na iyon habang kumakalat ang mga ito sa parang kidlat. 4 na protector lamang ang talagang nangangahas na pigilan ako. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang makaharap niya ang 4 na protector ng Hall of Souls na medyo makapangyarihan, na nagpatigil sa kanya. Ang kanyang forward charging body ay hindi man lang huminto ng kaunti. Ang lilang kayumangging apoy ay mabilis na lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, naging isang napakalaking purple-brown na apoy na dragon. Ang buntot ng dragon ay umindayog at ang bilis ng pasulong na pag-charge ni Xiaoyan ay biglang tumaas. Pagkatapos nito, naging parang nagbabanggaan na meteorite at walang awa na bumangga sa itim na higanteng sawa. Mawala. Bang! Ang malakas na banggaan na ito ay agad na nauwi sa isang nakakagulat na pagsabog. Ang mga alon ng enerhiya ay tangayan mula sa punto ng banggaan na parang bagyo. Ang ilan sa mga malalaking batong haligi sa paligid ay biglang nag-crack sa gitna ng kaluskos. Ang mga bantay ng Hall of Souls sa malapit ay naapektuhan din ng nakakatakot na energy ripple na ito. Pagkatapos nito, lumipad pa atras ang kanilang mga katawan na parang saranggola na naputol ang tali sa gitna ng malungkot na tili. Sa wakas,
mabigat silang nabasag sa madilim na itim na dingding. Direkta silang inalog sa isang kumpol ng malabo at dagwang tinadtad na karne sa gitna ng alon ng tunog ng pag-crack. Kumalat ang energy ripple at nagbago ang ekspresyon ng apat na Hall of Souls Protector. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para bawiin ng umihip ang energy ripple. Pagkatapos nito, marahas itong bumangga sa kanilang mga katawan. Boom! Ang makakapal na itim na hamog sa kanilang apat ay agad na naging manipis matapos dumanas ng ganitong uri ng matinding suntok. Pagkatapos nito, lumipad pa atras ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga katawan ay dahan-dahan lamang na nagpatatag pagkatapos na maghagod sa lupa ng halos 100 metro. Gayunpaman, hindi na sila nagtataglay ng lakas na tumayo man lang. Sinusubukang harangan ng Mantis ang isang kotse. Pinilit ng matinding pag-atake ang apat na Daozang. Pagkatapos nito, nagpakawala ng malamig na tawa si Xiaoyan. Ilang mabangis na liwanag ang agad na sumilay sa kanyang mga mata. Pamitik ang kanyang daliri at lumabas ang apat na apoy na kulay ube kayumanggi. Sumunod, marahas nitong binasag ang apat na protector ng Hall of Soul, na malubhang nasugatan. Ang nakakatakot na temperatura ng 3,000 Lotus Heart Flame ay nagdulot ng isang miserableng sigaw na ibinuga mula sa kanilang apat. Sa wakas, ang itim na fog ay nakakalat sa gitna ng nanginginig sa lupa na kahabag-habag na hiyawan, na nagsiwalat ng apat na medyo ilusyon na espiritual na katawan. Kayo rin ay mga espiritual na katawan, ngunit tumulong kayo sa pinsala ng inyong mga kapwa kamag-anak. Dapat kayong mamatay. Biglang naging siksik ang tono ni Xiaoyan habang kaharap niya ang apat na kaluluwang may takot na mga mukha. Naikuyong niya ang kanyang kamay. Ang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tatlong espiritual na katawan sa himpapawid ay agad na nagbuga ng putok at nabasag sa kawalan. Sinipsip ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos gumamit ng parang kulog na taktika para patayin ang tatlong protector ng Hall of Souls. Ang kaluluwa ng huling protector ng Hall of Soul ay sinipsip sa kanyang palad. Pagkatapos nito, nagsalita siya sa masasamang tono. Saan ang lugar kung saan nakakulong ang mga kaluluwa? Isang pagkakataon lang ang mayroon ka. Kung hindi, ang iyong kapalaran ay magiging katulad ng tatlong iyon kanina. Lalong tumindi ang kilabot sa mukha ng Hall of Soul Protector nang makita niya ang masamang ekspresyon na tumakip sa mukha ni Xiaoyan. Tahimik siyang nagpakawala ng mapait na sigaw sa kanyang puso. Bakit siya humakbang at hinarang ang halimaw na ito? Magsalita ka. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay malabo na naglalaman ng kabangisan. Si Feng Zunzi at ang iba ay bumibili ng oras para sa kanya sa labas. Wala siyang masyadong bakanteng oras na dapat sayangin. Sa Lock Soul Hall, ang Hall of Souls Protector na iyon ay nagsalita sa takot na paraan. Sa kasalukuyan, wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman. Ang tatlong kasamahan niya kanina ay pinasingaw ni Xiaoyan sa kawalan sa harap ng kanyang mga mata. Iyon ay isang tunay na pagkatalo. Imposibleng buhayin sila kahit anong gawin ng isa. Sabihin mo sa akin ang daan. Kung hindi, mamatay ka. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan habang nagsasalita. Kumaliwa sa harap. Ang Hall of Souls Protector ay nagmamadaling sumagot nang marinig ito. Natapakan ang mga paa ni Xiaoyan sa lupa matapos marinig ang mga salitang ito. Muli siyang nag-transform sa isang itim na anino na sumugod patungo sa malalalim na bahagi ng malaking bulwagan sa paraang parang kidlat. Sa pagsasabi sa kanya ng Hall of Souls Protector na ito, ang kasunod na paglalakbay ay medyo nakaka-relax. Gayunpaman, hinadlangan pa rin siya ng maraming eksperto sa Hall of Souls sa daan. Mayroong napakaraming mga eksperto sa klase ng Daozang sa daan. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, halos imposible para sa kanya na makahanap ng kalaban sa ilalim ng klase ng Daozun. Bagamat napakarami ng mga taong ito, medyo mabilis silang natalo sa ilalim ng walang katulad na mabangis na 3,000 Lotus Heart Flame ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay maaaring ituring na nakaranas ng maraming madugong labanan sa daan. Batay sa kanyang magaspang na pagtatantya, malamang na ang bilang ng mga tagapagtanggol ng Hall of Souls na namatay sa kanyang mga kamay sa rutang ito ay hindi bababa sa bilang sa 10. Nahirapan siyang mag-tabulate ng mga mas mahina. Sa anumang kaso,
Ang kailangan lang ay isang sampal at ang mga mahihinang gwardya ng Hall of Souls ay direktang nilamon ng 3,000 Lotus Heart Flame hanggang sa wala nang natira kahit latak. Gayunpaman, ang lakas ng mga tagapagtanggol na ito ay hindi masyadong malakas. Ang pinakamalakas ay nasa paligid lamang ng 7-star Daozang o higit pa. Mabilis na tumakas ang mga malalakas. Maaaring patayin sila ni Xiaoyan kung hahabulin niya, ngunit ang pangunahing layunin niya ay kasalukuyang hanapin si Yao Lao. Hindi niya kayang mag-aksaya ng oras dito. Saan man dumaan si Xiaoyan habang umaarangkada siya ay naging ganap na gulo. Natatakpan ng bangkay ang sahig. Sa sandaling ito, si Xiaoyan ay parang isang Diyos na pumapatay. Isang nakakatakot na pagpatay na aura ang kumalat sa buong katawan niya. Sa tuwing sumisikat ang kulay ube kayumangging apoy, sasamahan ito ng hindi mabilang na matalim na malungkot na hiyawan. Sa sandaling ito, ang bagong Heavenly Flame na ipinanganak matapos lamunin ang 3,000 Burning Flame ay nagpakita rin ng nakakatakot na lakas nito. Halos walang makapidyaw sa mga yapot ng paa sa daan. Bang! Sa isang maluwang na koridor, walang ekspresyong ipinapasok ni Xiaoyan ang isang kamay na natatakpan ng lilang kayumangging apoy sa dibdib ng isang Hall of Soul Protector. Napatingin siya sa katawan ng huli na unti-unting nag-iingay. Pagkatapos nito, bigla niyang itinapon ang katawan sa isang tabi na parang nagtatapon ng basura. Sinulyapan niya ang kaluluwa ng Protector, na hinawakan niya sa kanyang kaliwang kamay, at nagsalita sa malamig na boses. Ilan pa? Ang Luxol Hall ay nasa dulo ng koridor. Ang Hall of Souls Protector ay nagsalita ng may takot na puso. Ang pagpatay ni Xiaoyan sa daan ay nagdulot ng lamig na kumalat sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang nakakatakot na lalaking ito ay malamang na isang kagalang-galang na elder lamang ang makakaharap. Gayunpaman, ang lahat ng honorable elders sa bulwagan ay kasalukuyang naantala sa labas. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Lalong nagdilim at nanlamig ang ekspresyon niya. Nanlamig ang puso ng Protector mula sa Hall of Souls matapos maramdaman ang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan. Biglang nanginig ang kanyang katawan at tumakas mula sa kamay ni Xiaoyan. Gayunpaman, bago pa man siya makatakas ng medyo malayo, isang mainit na hangin ang dumaloy mula sa kanyang likuran bago siya nilamon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sa wakas ay tinapik ni Xiaoyan ang kanyang kamay na may malamig na ekspresyon. Siya ay may malalim na galit sa mga miyembro ng Hall of Souls. Hanggat iniisip niya ang mga espiritual na katawan na banihag ng mga taong ito, hindi siya madarama ng anumang pasanin sa kanyang puso kapag pinatay niya ang mga taong ito. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa dulo ng koridor matapos tapusin ang taong ito. May madilim na itim na metal na pinto sa lugar na iyon. Ang pintong ito ay kasalukuyang mahigpit na nakasara. Malabo na nararamdaman ni Xiaoyan ang kakaibang aura na kumakalat mula sa likuran nito. Si Dao Qi ay tahimik na umikot sa katawan ni Xiaoyan habang binibilasan niya ng kaunti ang kanyang mga yapak. Pagkatapos nito, dumating siya sa labas ng itim na pinto. Isang lamig ang bumalot sa kanyang mga mata habang winawagayway ang kanyang manggas. Ang lilang kayumangging apoy ay lumabas mula sa kanyang manggas. Pagkatapos nito, malakas itong bumangga sa metal na pinto. Bang! Gaano man katigas ang metal na pinto, maaari lamang itong direktang masira sa ilalim ng mabangis na pag-ataking ito. Pagkatapos nito, lumitaw sa paningin ni Xiaoyan ang eksena sa likod ng metal na pinto. Ito ay isang napakaluwang na parisukat. Ang 1,000 talampakan na halijing bato ay nakatayo sa parisukat, na sumusuporta sa kalangitan. Ang mga itim na kadena ay kumakalat na parang sapot ng gagamba. Hindi mabilang na mga kumpol ng ilaw ang nasuspine sa dulo ng mga kadena na ito. Ang loob ng mga kumpol ng liwanag ay napuno ng mga ilusyonaryong espiritual na katawan. Bagamat 2 beses nang nakita ni Xiaoyan ang ganitong sitwasyon, hindi niya sinasadyang makalanghap ng magiliw na hininga ng malamig na hangin ng tunay niyang napagmasdan ito mula sa pananaw ng kanyang aktwal na katawan. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan sa parisukat na ito na puno ng kakaibang nakamamatay na aura. Huminto siya sa isang matayog na batong entablado sa loob ng plaza. May kakaibang maliwanag na kumpol ng liwanag sa lugar na iyon. Isang aura na naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ni Xiaoyan tahimik na kumalat mula sa lugar na iyon.
Ang katawan ni Xiaoyan ay parang isang palaso na umalis sa kanyang busog habang ang kanyang mga paa ay marahang dumidiin sa lupa. Ito ay sumugod sa parisukat sa paraang parang kidlat. Pagkatapos ng ilang paghinga, ito ay lumitaw sa isang patag na plataporma. Puno ng gulat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa loob ng light cluster. Nakaupo doon ang isang matandang lalaki na may malalaking kadena na nakasabit sa kanyang mga paa. Namula ang mga mata ni Xiaoyan. Nakayuko ang kanyang mga tuhod bago siya mabigat na lumuhad sa stone stage. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pamamaos na naging dahilan ng pagdadalamati ng isa. Guro, narito ang alagad na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 12:22. Matandang Aswang Jiaxing. Ito ang unang pagkakataon na personal na nakita ni Xiaoyan si Yao Lao mula nang mahuli ang huli noon. Wala nang kalmado noon ang puting buhok na matanda na pormang iyon. Ang mayroon lamang ito ay isang kahinaan ng isang lubhang matandang lalaki. Ang lahat ng ito ay ang pinagmulan ng sakit sa puso ni Xiaoyan. Maaaring hindi mapahamak ang buhay ni Yao Lao sa mga taong ito na napunta siya sa mga kamay ng Hall of Souls. Gayunpaman, malinaw na hindi siya nabubuhay ng maayos. Nang lumuhad si Xiaoyan sa lupa, bahagyang nanginginig ang mga mata ni Yao Lao, na nasa loob ng light cluster. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang binuksan ang mga iyon. Ang mapupulang mga mata ay napatingin sa mapupulang mata ng binata sa kanyang harapan. Nagulat siya saglit bago dahan-daang sumilay sa kanyang mukha ang isang mahinang ngiti sa tuwa. Ang kanyang boses ay paos habang sinasabi niya. Ang batang lalaki. Sa wakas ay lumaki na. Si Xiaoyan ay masasabing isang kabataan lamang na may mataas na sigasig at matatalas na mga gilid noong sila ay naghiwalay noon. Gayunpaman, sa loob ng ilang taon na ito, ang kabataan noon ay lumaki na hanggang sa ganoong lawak. Ang maikling pangungusap na ito ay nagdulot ng sakit sa pusong naramdaman ni Xiaoyan na umabot sa sukdulan nito. Kinusat niya ang kanyang mga mata at mabilis na inayos ang kanyang mood. Sa kasalukuyan, siya ay nasa isang lubhang mapanganib na lugar at walang gaanong oras upang makahabol. Maaaring pag-usapan ang lahat pagkatapos niyang matagumpay na umalis sa Death Soul Mountain Range. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang kumpol ng liwanag. Pagkatapos nito, iniabot niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa light cluster. Ang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay agad na lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay na parang tubig baha. Isang invisible na ripple ang lumitaw sa light cluster. Kumalat ang ripple mula sa lugar kung saan nakadikit ang palad ni Xiaoyan bago tinakpan ang buong light cluster. Ang espiritual na lakas na ito. Nagtataglay ng ilang pabango ng soul state. Bagamat kasalukuyang mahina si Yao Lao, taglay pa rin niya ang kanyang karanasan. Sa sandaling ipinakita ni Xiaoyan ang kanyang espiritual na lakas, agad na naramdaman ni Yao Lao ang isang pamilyar na pakiramdam mula sa loob nito. Isang sorpresa ang mabilis na sumilay sa kanyang mga mata. Agad naman siyang nakaramdam ng kasiyahan. Ang tagumpay ni Xiaoyan na kasalukuyang lumampas sa kanyang inaasahan. Matapos siyang mahuli noon, ang tanging bagay na ikinabahala niya ay si Xiaoyan ay walang magtuturo sa kanya, na nagreresulta sa kanyang estado na hindi makasulong. Sa hitsura nito ngayon, tila minamaliit ang potensyal ni Xiaoyan. Break! Sumigaw si Xiaoyan sa malalim na boses. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang lalong siksik na hindi nakikitang mga alon sa light cluster. Boom! Matapos tumunog ang kanyang boses, ang light cluster ay agad na nanginig at nagbuga ng putok, at pumutok sa gitna ng bahagyang tunog. Guro, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tinulungan ni Xiaoyan si Yao Lao mula sa lupa matapos masira ang light cluster. Agad na napatingin ang kanyang mga mata sa apat na napakalaking sawa na parang itim na tanikala. Hindi sinasadyang humigpit ang kanyang kamao. Ang mga bastos na ito mula sa Hall of Souls. Ito ang Lock Soul Chains. Espesyal na ginagamit ang mga ito upang pigilan ang mga kaluluwa. Napakahirap ng bagay na ito. Hindi madaling sirain ito. Tiningnan ni Yao Lao ang mga tanikala na nakasabit sa kanyang mga paa at hindi sinasadyang tumawa. Sabi niya. Gayunpaman, ang mga taong ito ay talagang mataas ang tingin sa matandang ito.
Talagang ginamit nila ang napakalaki. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Hinaplos ng kamay niya ang metal na kadena at isang uri ng madilim at siksik na lamig ang bumungad sa kanyang palad. Gayunpaman, ang maitim at siksik na aura na ito ay kakapasok lang sa kanyang katawan nang ito ay dinalisayin sa kawalan ng 3,000 Lotus Heart Flame. Sizzle. Hinawakan ng palad ni Xiaoyan ang kadena. Agad na bumungad sa kanyang palad ang purpura kayumangging apoy. Pagkatapos nito, sinunog nito ang madilim na itim na metal na kadena hanggang sa nagbuga ang huli ng mga alon ng puting usok. Ito ay. Nagulat si Yao Lao nang makita niya ang lilang kayumangging apoy sa palad ni Xiaoyan. Kaagad, may naintindihan siya. Isang kagalakan ang bumalot sa kanyang mga mata habang siya ay mahinang nagtanong. Nakalunok ka na ba ng isa pang heavenly flame? Oo, ito ang 3,000 burning flame. Tumawa si Xiaoyan. Mukhang hindi pangkaraniwan din ang iyong mga pagkikita sa mga taong ito. Emosyonal na bumantong hininga si Yao Lao. Ang isang ordinaryong alchemist ay maaaring hindi makahanap ng kahit isang heavenly flame sa buong buhay nila. Hindi inaasahan na muli itong mahanap ni Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan. Ang purple-brown na apoy sa kanyang kamay ay biglang lumakas. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay direktang sinunog at nagkalat ang itim na kulay sa metal chain. Bukod dito, ang mga kakaibang simbolo na iyon sa metal chain ay nakakalat din sa sandaling ito. Crack! Marahas na kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos mawala ang mga simbolo. Pilit na naputol ang kadena ng metal. Bahagyang natuwa si Xiaoyan nang makita niyang ang 3,000 Lotus Heart Flame ay may ganoong lakas. Nagmamadali siyang nagpatuloy sa ganitong paraan at ang tatlong iba pang malalaking sawa na parang tanikala ay nasunog at naputol din. Inalis ni Xiaoyan ang mga nasunog na kadena mula kay Yao Lao. Nang mawala ang mga kakaibang bagay na ito, bahagyang nabawasan ang mahinang ekspresyon sa pagitan ng mga kilay ni Yao Lao. Bagamat pagod pa ang kanyang katawan, mas maganda na siya kumpara noon. Si Yao Lao ay malumanay na nag-ehersisyo ang kanyang pulso. Napatingin siya sa kakaibang tanikala na tuluyang natanggal sa kanyang katawan. Bahagya siyang napaluha sa sandaling iyon. Hindi inaasahan na siya, si Yao Chen, ay talagang magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Tara na, ang Hall of Soul na ito ay lubhang kakaiba at hindi mahuhulaan. Pinakamabuting umalis muna. Tumingin si Yao Lao sa paligid niya. Ang Lock Soul Hall na ito ay napuno pa rin ng makapal na masamang aura. Naglabas din ito ng masaganang amoy ng kamatayan. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Biglang napatingin ang kanyang mga mata sa mga kumpol ng liwanag na pumupuno sa malaking bulwagan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya. Dahil narito ako, dapat ko ring sirain ang lugar na ito at hayaan ang mga kaluluwang ito na makatakas. Ito ay lilikha din ng ilang kaguluhan para sa Hall of Soul. Kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos bigkasan ang mga salitang ito. Ang lilang kayumangging apoy ay pinalawak, na naging isang apoy na latigo. Nanginginig ang latigo at gumuhit ito ng arco sa himpapawid bago marahas na itinulak sa mga itim na tanikala sa himpapawid ng malaking bulwagan. Gayunpaman, ang mga fire whips na ito ay malapit nang makipag-ugnayan sa mga itim na tanikala sa himpapawid nang biglang tumigas ang espasyo. Ang fire whip ay tila dumikit sa isang spatial wall, nagbuga ng malinaw na tunog bago ito tumalbog. Mayroon pang mga eksperto mula sa Hall of Souls. Bilis, umalis ka, nagsalita si Yao Lao sa malalim na boses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang tagpong ito. Halos agad na nakabawi si Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang invisible spatial wall. Hindi na kailangan ang paalala ni Yao Lao. Hinawakan niya si Yao Lao at ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang thunderbolt na sumugod patungo sa labas ng malaking bulwagan. Hahaha. Yao Chen, nakahanap ka ng mabuting disipulo. Talagang naglakas loob siyang pumunta sa Hall of Souls ko para mangagaw ng tao. Kahit na ang matandang ito ay kailangang purihin ang katapangan na ito. Sumabog ang pigire ni Xiaoyan habang ang isang tawa ay biglang umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan. Kaagad, ang espasyo kung saan umaatres si Xiaoyan ay biglang naging distorted at naging invisible barrier. Shi.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman ang harang na nabuo sa likuran niya. Nakatapak ang paa niya sa lupa at pilit niyang pinatatag ang katawan. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang kulay abu-puting matandang lalaki sa himpapawid na natatakpan ng mga itim na tanikala. Nakatapak ang mga paa ng huli sa isang kadena habang nakangiting nakatingin sa kanila. Ang taong ito ay talagang isang Dao Zun din. Napatingin si Xiaoyan at agad na lumubog ang kanyang puso. Nangyari pa rin ang bagay na pinakakinakabahan niya. Ang mga eksperto mula sa Hall of Souls na nagbabantay sa lugar na ito ay hindi lamang binubuo ng 5 Dao Zun mula sa katalinuhan na kanilang nakalap. Matandang aswang Jiaxing. Nandito ka rin talaga. Tumingin si Yao Lao sa matandang ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya nang magsalita siya sa malalim na boses. Hahaha. Pinahahalagahan ka ng puno ng bulwagan. Kaya't pinapante niya rin ako dito. Kaya lang hindi mo ako natuklasan. Bahagyang ngumiti ang matandang lalaki na tinawag na matandang multo na si Jiaxing. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing. Bukod dito, ang matandang ito ay nagpaplanong mangisda ng isang malaki. Alam mo bang pupunta ako? Tanong ni Xiaoyan na may malamig na ngiti. Ito ay isang bagay na mangyayari maaga o huli. Tumawa ang matandang multo na si Jiaxing at sumagot. Ikaw ang malaking isda. Mas malaki pa ang interes ng Hall Chief sa iyo kaysa kay Yao Chen. Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang susi ng Shao Clan. Dapat ay nasa iyo ang bagay na iyon. Kahit na ang iyong ama ay tumangging magsabi ng kahit ano kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay, ang pinakanamumukod-tinging tao sa kasalukuyang Shao Clan ay ikaw. Ito ay magiging pinakaligtas kung ang susi ay ilalagay sa iyo. Ama. Bahagyang nanginig ang puso ni Xiaoyan. Isang may sensinang hangarin ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang mga bastos na ito mula sa Hall of Soul. Tila nasaktan nila ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Huwag mo siyang awayin. Umalis ka muna. Wala kang laban sa kanya. Nagsalita si Yao Lao sa malalim na boses nang makita niya ang siksik na ekspresyon ni Xiaoyan. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at tumanggo. Ang matandang aswang na ito na si Jiaxing ay palaging nakangiti. Gayunpaman, naramdaman ni Xiaoyan na ang taong ito ay mas nakakatakot kaysa sa Old Mugo. Ngayon, maaari siyang ituring na nahulog sa isang tunay na mapanganib na kapaligiran. Kung hindi niya gagawin ang lahat, kalimutan ang tungkol sa pagpapaalis kay Yao Lao, kahit siya mismo ay mahuhulog sa lugar na ito. Dahil naihayag na ng matandang ito ang aking sarili, paano kita papayagan na umalis ng ligtas? Tumawa ang matandang multo na si Jiaxing. Ang kanyang lumang puting kamay ay pinalawak mula sa ilalim ng kanyang manggas. Ang malawak at napakalaking itim na fog ay lumundag at agad na natipon sa 100 talampakan na malaking itim na fog na handprint. Isang palad ang marahas na hinampas kay Xiaoyan. Hut-hut. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ang nakakatakot na humahanggos na tunog ng hangin na ipinadala. Nagsimula ring magmadaling magpalat ang kanyang handsil. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Pangalawang pagbabago. Pangatlong pagbabago. Isang malamig na sigaw ang nagmamadaling tumunog sa puso ni Xiaoyan. Ang kanyang aura ay tumaas din bigla sa sandaling ito. Ang lilang kayumangging apoy ay tumalsik mula sa kanyang palad at naging isang dragon na apoy. Nagpakawala ito ng dagandong at marahas na binangga ang palad na iyon. Bang! Umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na pagsabog sa loob ng malaking bulwagan. Ang nakakatakot na alon ng hangin ay puwersahang sinira ang ilan sa mga itim na kadena sa malapit. Ilang light cluster din ang pinalipad. Nang maghiwa-hiwalay ang mga kumpol ng liwanag, nagsiwalat sila ng ilang espiritual na katawan, na ang mga mukha ay may natitira pang sakit at kawalan sa kanila. Kumalat ang alon ng hangin. Si Xiaoyan ay unti-unting umatras ng 100 hakbang. Kumulo ang dugo sa loob ng kanyang katawan habang ang isang mataimtim na ekspresyon ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang lakas ng matandang aswang na ito na si Jiaxing ay talagang nakakatakot. Base sa kanyang hula, umabot man lang ito sa level na 5-star. Sa madaling salita, ang matandang ito ay dapat ang tinatawag na Chanzen mula sa Hall of Soul.
Ang matandang multo na ito ay may lakas ng isang peak 5-star na si Dao Zun. Huwag mo siyang awayin. Mabilis na sabi ni Yao Lao matapos makita si Xiaoyan na pinilit na bumalik. Guro, pumasok ka sa singsing. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Sabi ni Xiaoyan sa malalim na boses. Nagulat si Yao Chen nang marinig niya ito. Agad naman siyang tumango. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay gumalaw at nag-transform sa isang liwanag na sumugod sa madilim na itim na singsing sa daliri ni Xiaoyan. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, natural na hindi mahirap talunin ang matandang maltong si Jiexing. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay napakahina at hindi niya nagawang tulungan si Xiaoyan. Ang gagawin lang niya ay maging pabigat sa huli. Isang matinding kislap ang nahayag sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang pumasok si Yao Lao sa singsing. Kahit sino pa ang hamarang sa kanya ngayon, tiyak na ilalayo niya si Yao Lao sa kakilakilabot na lugar na ito. Papatayin niya ang sino mang pipigil sa kanya. Battle Through the Heavens. Kabanata 12:23. Naloko. Hihihi. Sa wakas ay ilalabas mo na ba ang lahat at itataya ang iyong buhay? Gusto talaga ng matandang ito na makita kung sino man sa kasalukuyang angkan ng Xiao ay nagtataglay pa rin ng dominanteng aura mula noong nabubuhay pa si Xiao Zuan. Hindi sinasadyang tumawa ang matandang multo na si Jiexing matapos makita si Xiaoyan na itago si Yao Lao sa kanyang singsing. Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi sa loob ng kanyang mga ugat ay umaatungal, lumilitaw na parang maraming fire dragon. Ang kasalukuyang siya ay walang alinlangan sa isang estado kung saan pinakawalan niya ang kanyang lakas hanggang sa sukdulan nito matapos lamunin ang 3,000 burning flame. Siyempre, naunawaan din niya na kung hindi niya ilalabas ang lahat ng kanyang lakas sa harap ng matandang multo na si Jiexing na pinakamataas na lakas ng 5-star Dao Zun, malamang na hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong umatake. Ibigay ang susi mula sa angkan ng Xiao sa matandang ito at ang matandang ito ay ililigtas ang iyong buhay. Ang matandang multo na si Jiexing ay maluwag na ngumiti at nagsalita sa mahinang boses sa harap ng lalong makapangyarihang Dao Qi mula kay Xiaoyan. Sa kanyang pinakamataas na 5-star na lakas ni Dao Zun, hindi na niya kailangang matakot man lang kay Xiaoyan. Ang napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang klase ay sapat na para tingnan niya si Xiaoyan bilang isang langgam. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan sa kanyang puso sa harap ng mga salita ng matandang multo na si Jiexing. Tuluyan niya itong hindi pinansin. Umikot ang kanyang mga mata sa buong paligid habang naghahanap ng paraan para makalusot. Kung sakali, ang matandang ito ang gagawa nito mismo. Napabuntong hininga ang matandang multo na si Jiexing nang makita niya ito. Nakabuka ang kanyang kamay at ang kanyang 5 daliri ay nakaharap kay Xiaoyan. Kaagad, nanginginig ang kanyang daliri at lumabas ang 5 masamang itim na fog mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Pagkatapos nito, nagsama-sama ito sa isang kakaibang itim na kadena sa gitna ng ilang kalabog. Nakabalot ang kadena sa himpapawid bago naglabas ng chi na tunog at direktang tumagos sa bakanteng espasyo. Sa isang kisap mata, ito ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Ang biglaang pag-ataking ito na parang kulog ay naging sanhi din ng pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Nag-flicker ang silver glow sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis siyang umatras ng ilang hakbang sa isang bagay na hindi masyadong mabilis. Chi. Ang kadena ay marahas na tumusok pababa mula sa himpapawid. Pagkatapos nito, dumaikit ito sa harapan ni Xiaoyan at mabilis na dumaan. Sa wakas, ito ay walang awa na ipinasok sa matitigas na itim na bato. Bahagyang yumanig ito at agad na nag-crack ang mga bato sa paligid, na bumubuo ng maraming crack lines. Hindi masama ang reaksyon mo. Ang matandang multo na si Jiexing ay tumawa ng mahina. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang kadena ay tumaas ng parang kidlat. Ito ay naging parang isang makamandag na ahas habang nagdadala ito ng malakas na hangin na hamampas patungo sa lahat ng nakamamatay na lugar sa paligid ng katawan ni Xiaoyan. Ang mga pag-atake ng chain ay nagtataglay ng sobrang nakakatakot na bilis. Maraming mga after-image ang nananatili sa kalangitan, na nagdulot ng kahirapan sa pagtatanggol laban sa kanila. Klang klang klang. Ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa harap ng pag-ataking ito ng matandang multo na si Jiexing.
Ang Heavy Zuan ruler ay lumitaw na may isang flash. Gumalaw ang katawan ng pinuno, na bumubuo ng ilang makapal na punong ruler shadow defense na tumanggap ng lahat ng chain attack. Klang. Ang mga kadena ay mahigpit na nakadikit sa mabigat na pinuno. Ang mga alon ng nakakatakot na puwersa na iyon ay direktang nagdulot ng paghagod ng mga binti ni Xiaoyan sa lupa at bumuo ng malalim na peklat. Iyon lang ay unti-unti itong naging matatag. Bahagya pang ang nakaramdam ng pamamanhid ang kanyang kamay. Ang isang eksperto sa tuktok ng 5-star Dao Zone class ay talagang nakakatakot. Pagkatapos ng maikling palitan, malinaw ding naunawaan ni Xiaoyan ang lakas ng matandang aswang na ito na si Jiexing. Isang solemn na kaagad ang bomb alot sa kanyang puso. Malamang na hindi ito kasing dali ng kanyang inaakala kung nais niyang matagumpay na palayain ang kanyang sarili ngayon. Sa pamamagitan ng kakayahang makatanggap ng pag-atake mula sa matandang ito na may lakas ng 9-star Dao Zhang. Dapat sabihin na kakaiba ka. Tumingin ang matandang multo na si Jiexing kay Xiaoyan na may tame-time na mukha. Napangiti siya at biglang dahan-daang tumagilid ang katawan niya. Para lang siyang mabangis na hayop na kakain na. Gayunpaman, ang matandang ito ay walang oras na mag-aksaya sa iyo. Pagkatapos mong tapusin, kailangan pa ring tapusin ng matandang ako ang mga taong magulo sa labas. Tumawa ang matandang multo na si Jiexing. Marahang humakbang pasulong ang kanyang paa. Pagkatapos nito, gumalaw ang espasyo at halos agad na nawala ang kanyang katawan. Naramdaman ni Xiaoyan ang isang nangungunot na kamay na marahang iniabot mula sa bakanteng espasyo sa tabi niya sa sandaling nawala ang matandang multo na si Jiexing. Matapos nito ay napahawak ito sa kanyang lalamunan. Ang tuyong nakatiklop na kamay na ito ay maaaring hindi natatakpan ng sino mang Daochi ngunit isang maitim na spatial scar ang direktang nabubuo saan man ito dumaan. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang mga yapak ay nagmamadaling umatras at ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay marahas na tinaga pababa sa isang iglap. Flame-splitting tsunami. Galit na sumigaw si Xiaoyan sa kanyang puso. Isang ruler glow na daan-daang talampakan ang lapad ay agad na lumabas mula sa dulo ng kanyang ruler. Pagkatapos nito, tumama ito ng husto sa nangungunot na kamay. Gayunpaman, ang tila mabangis na hangin na ito ay naging sanhi lamang ng pag-iling ng huli. Maya-maya pa ay lumakas ang takbo ng kamay. Sa isang iglap, lumitaw na ito sa harap ni Xiaoyan at marahang humahampas sa kanyang dibdib. Napakabilis ng palad na ito. Kahit na sa bilis ni Xiaoyan, wala siyang kakayahang umiwas dito. Sa kritikal na sandaling ito, ang kanyang mabigat na pinuno ay inilagay patayo sa harap ng kanyang katawan. Klang! Marahang damapo sa mabigat na ruler ang nangungunot na kamay at agad na lumitaw ang isang malinaw na tunog. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan nang magbanggaan ang dalawa. Ang tila payat na kahoy na panggatong na parang buto ay lumitaw na parang bundok. Ito ay walang kapantay na mabigat. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang kamay ni Xiaoyan ay naglabas ng bahagyang tunog ng pagdiin ng buto. Bang! Ang mga binti ni Xiaoyan ay malalim na nakabaon sa bato sa ilalim ng nakakatakot na puwersa. Sa sandaling ito, ang matigas na batong iyon ay parang beancurd, na tila napakarupok. Pilit na tinanggap ni Xiaoyan ang palad na ito mula sa matandang multo na si Jiexing. Ang dugo sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay lalong nag-init. Ang kanyang mabigat na ruler ay nagmamadaling binaligtad at ang kanyang mga paa ay tumuntong sa lupa. Ang katawan ni Xiaoyan ay dumaikit sa lupa habang siya ay sumugod pabalik. Matapos nito ay pumadyak siya sa lupa at inayos ang katawan. Tumingin siya sa Heavy Zuan ruler, nagulat lamang nang madiskubre na isang mababaw na marka ng palad ang talagang naiwan. Bagamat hindi malalim ang imprint ng palad, nakakagulat pa rin ito kay Xiaoyan. Ang Heavy Zuan ruler ang naging sandata niya sa lahat ng ito. Hindi niya matiyak ang katigasan ng huli. Gayunpaman, itong matandang multo na si Jiexing ang unang nakapag-iwan ng tatak ng palad dito. Ang hirap mong tao. Ang espasyo na ilang dose-dosenang talampakan sa harap ni Xiaoyan ay naging distorted. Unti-unting lumitaw ang figure ng matandang multo na si Jiexing. Sinulyapan niya ang mabigat na ruler sa kamay ni Xiaoyan at mahinang ngumiti. Ang mga mata ni Xiaoyan ay maingat na tumingin sa matandang ito. Sa sandaling ito,
kailangan muna niyang umalis sa Luxol Hall na ito. Maaaring mas madali ang mga bagay kapag nakarating na siya sa labas at humingi ng tulong mula sa Little Fairy Doctor at sa iba pa. Kung siya ay patuloy na mabigla sa lugar na ito, sa malaot madali siya ay pagod sa kamatayan ng matandang lalaki na ito. Maging si Xiaoyan, na nag-activate ng Skyfire 3 Mysterious Change, ay hindi makakapigil sa pag-atake ng ganoong level ng maraming beses. Hihihi. Huwag kang maglalaro. Walang silbi ang mga iyon sa harap ng lubos na lakas. Tumawa ang matandang multo na si Jai Xing, na tila alam kung ano ang iniisip ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga daliri sa paa ay dumaikit sa lupa at sumugod siya patungo kay Xiaoyan na parang isang palason na umalis sa kanyang busog. Sa pagkakataong ito, halatang naging masiksik ang ngiti sa kanyang mukha. Maliwanag, hindi niya intensyon na ipagpatuloy ang pagdrag nito kasama si Xiaoyan. Naramdaman din ni Xiaoyan ang pagbabago ng matandang multo na si Jai Xing. Nag-flash ang silver glow sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay sumugod pabalik. Nang siya ay umatras, isang lilang kayumangging apoy ang mabilis na natipon sa kanyang palad. Pagkatapos nito, mabilis itong nagbago sa isang napakagandang lotus ng apoy. Isang alon ng sobrang ligaw at marahas na enerhiya ang kumalat mula sa apoy na lotus. Matapos ang kanyang spiritual strength ay pumasok sa soul state, ang bilis ng pag-iipon ni Xiaoyan sa Fire Lotus Flame ay lalong naging makinis. Ang Fire Lotus ay maaaring mabuo sa isang pag-iisip lamang. Walang awa na inihagis ni Xiaoyan ang purple-brown Fire Lotus patungo sa matandang multo na si Jai Xing pagkatapos itong lumitaw. Pagkatapos nito, ang kanyang mabilis na pag-atres ay naging mas mabilis. Bang! Ang Fire Lotus ay biglang sumabog na parang kulog ng 5 talampakan lang ang layo nito mula sa matandang multo na si Jai Xing. Ito ay humalangaw-ngaw sa kalangitan at isang nakakatakot na alon ng apoy ang tumama. Niyanig nito ang ilan sa mga halijing sumusuporta sa langit sa malaking bulwagan na ito hanggang sa lumitaw ang maraming linyang basag na nakikita ng mata. Nawasak ang buong parisukat hanggang sa magkagulo. Si Xiaoyan ay hindi nagpapahinga kahit kaunti matapos ang pagsabog ng apoy na lotus. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa ganitong uri ng Angry Buddha Lotus Flame, hindi posible na talagang patayin ang matandang multo na si Jai Xing. Hindi mali ang inaasahan niya. Dinagtagal pagkatapos ng pagsabog ng lotus ng apoy, isang matanda na figure ang dahan-daang lumabas mula sa alon ng apoy. Sumulyap si Xiaoyan at nalaman na ito ay matandang multo na si Jai Xing. Gayunpaman, ang damit ng huli ay napunit sa sandaling ito. Sa isang sulyap, medyo miserable siya. Maliwanag, ang lakas ng apoy na lotus ay lumampas sa kanyang inaasahan. Talagang karapat-dapat kang maging isang mula sa angkan ng Xiao. Sa lakas lamang ng isang 9-star Dao Zhang, nagagawa mong ipakita ang napakalakas na pag-atake. Nagsimulang magseryoso ang matandang multo na si Jai Xing kay Xiaoyan. Isang makapal na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata nang biglang tumapak ang kanyang paa sa lupa. Ang kanyang katawan ay umangat at maraming kulay ube kayumangging apoy ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan at nagpaputok ng paputok. Klang-klang. Ang apoy ay lumiwanag at walang awa na tumama sa makakapal na kadena na nakasabit sa himpapawid sa loob ng malaking bulwagan. Ang mga tanikalang ito ay hindi kasing gulo ng mga kadena na nakakulong kay Yao Lao. Lahat sila ay pumutok sa apoy na tumama sa kanila. Pagkatapos nito, ang hindi mabilang na bilang ng mga kumpol ng liwanag sa loob ng malaking bulwagan ay tahimik na naghiwa-hiwalay. Maraming masakit at nawawalang mga kaluluwa ang dahan-daang nagmulat ng kanilang mga mata. Ang mga kaluluwang ito ay natigilan saglit pagkatapos nilang imulat ang kanilang mga mata. Pagkatapos noon, bigla siyang may naintindihan. Kaagad, isang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa lugar at lahat sila ay tumakas palabas ng malaking bulwagan sa isang magulong paraan. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang naglakas loob na palayain ang napakaraming kaluluwa. Gumalaw ang kanyang katawan at nag-transform sa isang sinag ng liwanag na sumugod patungo sa huli.
Isang malamig na buntong hininga si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang matandang multo na si Jaixing na sumusugod na may nakamamatay na aura sa buong katawan. Kinuyam niya ang kanyang kamay at may lumabas na 3 purple black beads sa loob nito. Nakapagtataka, ang fire lightning bead ang pinino ni Xiaoyan gamit ang 3,000 burning flame sa loob ng star region. Swoosh swoosh. Ikinumpas ni Xiaoyan ang kanyang braso. 3 fire lightning beads ang nabuo ng isang triangular na hugis habang sila ay sumugod patungo sa matandang multo na si Jaixing. Pagkatapos nito, bigla silang sumabog ng nasa 10 talampakan na sila mula sa huli. Bang! Isang nakakatakot na alon ng hangin ang biglang sumabog sa himpapawid. Marami sa mga nakapaligid na itim na tanikala ang naputol. Kaagad, nagsimulang sumayaw ang mga kaluluwa sa loob ng buong malaking bulwagan. Pagkatapos nito, sila ay nagdagsaan at tumakas palabas ng bulwagan. Malakas na lumabas ang matandang multo na si Jaixing mula sa nakakatakot na alon ng hangin. Sa sandaling ito, may bahagyang matinding galit sa kanyang mukha. Ang mga kakaibang taktika ni Xiaoyan ay naging sanhi ng kahit na siya ay magdusa ng ilang pagkawala. Bastos. Ang mga kaluluwang ito ay tumakas na lahat. Kung ganoon, kukunin kita bilang kabayaran. Star clock ang hand. May itim na singaw na nananatili sa mukha ng matandang multo na si Jaixing. Ang kanyang kanang kamay ay biglang namamaga sa sandaling ito. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan na parang multo. Ang kanyang malaking kamay ay biglang humawak at ang nakapalibot na espasyo sa paligid ni Xiaoyan ay tumigas. Kaagad, ang huli ay nakamasid lamang sa malaking kamay na ito na mabilis na pinalaki sa kanyang harapan. Brat na Xiaoyan, tapos na. Ang matandang multo na si Jaixing ay nagpakita ng isang mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Agad niyang naikuyom ang kamay niya. Ang espasyo sa paligid ng Xiaoyan ay gumuho halos kaagad. Nang gumuho ang espasyo, hindi lumitaw ang malabong dugo at laman na inaasahan ng matandang multo na si Jaixing. Ang katawan ni Xiaoyan ay nagbuga ng putok sa kanyang mga mata at naging kawalan. Ito. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ng matandang multo na si Jaixing. Kailan naging ganito katikot ang lakas ng star clock ang hand? Hindi. Ito ay isang peke. Gayunpaman, ang matandang aswang na ito na si Jaixing ay isa ring napakatanda at karanasang tao. Bigla siyang nakabawi pagkatapos magulat sandali sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling lumingon patungo sa labasan ng Luxol Hall. Isang figure ang tumakas mula sa lugar na iyon na parang isang maliksi na unggoy. Sa hitsura ng likuran, sino pa kaya ito kundi si Xiaoyan? Ang ekspresyon ng matandang multo na si Jaixing ay napakalungkot na nakakatakot pagkatapos niyang makita ang figure ni Xiaoyan na nawawala. Hindi niya inaasahan na lolokohan talaga siya ng isang nakababatang henerasyon sa ganoong paraan ngayon. Xiaoyan, makikita ng matandang ito kung saan ka tatakbo ngayon. Isang mababa at malalim na galit na dagandong ang agad na umalangaw sa loob ng malaking bulwagan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1224. Sitwasyon. Ang katawan ni Xiaoyan ay hindi huminto kahit kaunti sa kabila ng marinig ang galit na dagandong na ipinadala mula sa malayo. Ang lilang kayumangging apoy ay nananatili sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay lumitaw na parang apoy na nagngangalit. Ang mga natitirang gwardya sa loob ng Hall of Soul ay nagmamadaling umiwas nang makita nilang umaalis ang halimaw na ito. Ang mga protector na iyon na napatay sa mga kamay ni Xiaoyan kanina ay naging dahilan ng kanilang lubos na pagkatakot. Sino ang maglalakas loob na humakbang at pigilan siya ngayon? Nang walang pumipigil sa kanya, ang bilis ni Xiaoyan ay tumaas din sa tuktok nito. Naramdaman niya na ang matandang multo na si Jaixing ay mabilis na humahabol. Maliwanag, ang matandang iyon ay tunay na nagalit matapos na lokohin ng kanyang 3,000 lightning illusionary body. Itong matandang bastos. Tahimik na nagmura si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Kung hindi dahil sa matandang aswang na ito na si Jaixing, ang paglalakbay na ito ay magiging maayos na umusad. Sa kasamaang palad, sapat na ang pinakamataas na lakas ng 5 klase na Daozun upang magdulot ng pagbabalik sa lakas ng lineup mula sa magkabilang partido sa pagkakataong ito. Medyo nagmura si Xiaoyan sa kanyang puso.
Pagkatapos nito, iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa labasan sa di kalayuan. Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa lupa at ang kanyang katawan ay naging isang kulay ube kayumangging liwanag na bumaril na may tunog na swoosh. Isang pares ng napakabangis at marahas na puwersa sa kalangitan ang marahas na binasag habang si Xiaoyan ay nagmamadaling lumabas ng Hall of Souls. Nagulat ito kay Xiaoyan habang nagmamadali siyang umiwas sa kanila. Gumalaw ang kanyang katawan at mabilis na sumugod sa himpapawid. Noon lang siya nagkaroon ng librerag oras para panoorin ang sitwasyon sa labas ng Hall of Soul. Sa kasalukuyan, ang lambak ay isang ganap na gulo. Natakpan ng napakalaking linyang basag tulad ng malalaking ganid na bibig ang buong lambak. Umakyat pa sa dalasdis ng bundok ang ilan sa mga crack lines. Ang malalaking bato ay patuloy na gamulong pababa mula sa nakapalibot na mga bangin, na nagwasak sa lambak hanggang sa ito ay patuloy na yumanig, na tila isang lindol ang naganap. Ang mga figure ng tao ay nag-cross sa isa't isa sa himpapawid ng lambak. Ang malawak at makapangyarihang Daochi ay tumagos sa kalangitan. 10 malakas at nakakatakot na aura ang nag-iba-iba sa kalangitan. Sa harap ng walang katulad na matinding labanang ito, ang espasyo ng lugar na ito ay naging hindi pangkaraniwang hindi matatag. Maraming basag na linya ang lumabas na parang malalaking sawa, na naging dahilan upang makaramdam ang Hall of Souls Protectors na iyon ng palpitation sa loob ng kanilang mga puso. Hindi sila nang ahas na makialam sa isang labanan sa antas na ito. Maliban sa 5 matinding labanan sa kalangitan, may isa pang larangan ng digmaan na nakaakit ng atensyon ni Xiaoyan. Ito ang lugar kung saan naroon si Ziyan. Walang mga piling tao na si Dao Zun ang pumunta upang istorbohin ang batang babae na ito. Kaya, maaari lamang siyang pumunta at maghanap ng ilang Hall of Souls Protectors para ilabas ang kanyang galit. Ang lakas ng batang babae na ito ay walang alinlangan na tumaas ng husto pagkatapos mawala sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi talaga masabi ni Xiaoyan ang aktwal na lakas ni Ziyan gamit ang kanyang spiritual perception. Ang paraan na iyon ay parang may kung anong bagay na lubos na nagtago sa lakas ng babaeng ito. Bagamat karaniwang hindi ito nararamdaman ni Xiaoyan, mula sa paraan ng paggamit ni Ziyan ng palad upang hampasin ang isang protector na umabot na sa lakas ng 6-star Dao Zhang hanggang sa dumura siya ng dugo at lumipad pabalik, ang lakas ng babaeng ito ay dapat na medyo malakas. Mabilis na nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang sitwasyon sa lugar na ito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Mula sa paraang ito, tila ang grupo ni Xiaoyan ay hindi nahulog sa kawalan. Ang 5 Dao Zun sa panig ng Hall of Soul ay may lakas ng 3 bituin o higit pa. Kaya naman, maliban kay Taijian Zunzi, na halos hindi na makayanan, ang natitirang 4 ay mahigpit na humawak. Nailigtas na ang tao. Umatras. Sa sitwasyong ito, wala nang panahon si Xiaoyan para magpaliwanag ng anuman. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan matapos mabatid ang sitwasyon. Nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan sa kalangitan, isang kagalakan ang bumalot sa mukha ni Feng Zunzi at ng iba pa. Gayunpaman, ang kanilang mga kalaban ay nagpakawala ng isang mabangis na pag-atake sa sandaling ito, na mahigpit na hinahaplos sila at naging sanhi upang hindi sila makatakas. Napakunot ang noo ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang napakagulong battleground sa kalangitan. Ang ganitong sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Chi-chi. Si Xiaoyan ay natural na nakakuha ng atensyon ng ilang mga eksperto sa Hall of Souls sa paligid ng siya ay lumitaw. Maaaring hindi nila taglay ang kwalipikasyon para lumahok sa laban sa itaas ngunit naisip nila na posibleng gamitin ang kanilang mga numero upang maantala si Xiaoyan. Kaya naman, 3 figure ang sumugod. Ang mga itim na kadena sa kanilang mga kamay ay parang mga tuwid na matutulis na sibat na sumasabog sa ulo ni Xiaoyan. Mawala. Naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pag-atake nitong 3 Hall of Souls Protectors. Biglang inabot ang kamay niya at diretsyong hinawakan ang 3 kadena. Nanginginig ang kanyang kamay at umuungal ang mga purple-brown fire dragon mula sa kanyang manggas. Pagkatapos nito, sumugod sila sa kadena at malakas na hinampas ang dibdib ng 3 Hall of Souls Protectors. Agad na lumipad pa atras ang katawan ng 3 protector matapos makaranas ng matinding suntok. Sa wakas, marahas silang nabangga sa isang halijing bato sa gilid.
Ang itim na fog na nananatili sa kanilang katawan ay naging mas manipis sa isang iglap. Ang mga ekspertong iyon mula sa Hall of Souls sa paligid ng Xiaoyan ay may mga mukha ding puno ng pagkabigla nang makita nilang random na tinatalo ng huli ang tatlong protector. Nagmamadaling huminto ang kanilang pasulong na nag-charge na katawan at hindi na sila nang ahas na madaling mag-charge pasulong. Dahil dumating ka, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pag-alis. Napaatras pa lang si Xiaoyan matapos pilitin ang tatlong protector nang biglang nawasak ang bubong ng napakalaking bulwagan. Isang figure ang tumaas sa langit habang umalangaw-ngaw ang isang malamig na tawanan sa lugar. Masama ito. Hinahabol ako ng matandang multo na iyon. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ang malamig na tawa na ito. Spatial Barrier. Seal. Ang matandang multo na si Jai Xing ay nagpunas ng kanyang maitim na siksik na mga mata sa mga larangang iyon mula sa langit. Pagkatapos nito, huminto sila sa katawan ni Xiaoyan. Ang kapal ng mukha niya ay naging mayaman pa. Ang magkabilang kamay niya ay mabilis na bumuo ng kakaibang seal habang siya ay sumisigaw sa malalim na boses. Matapos tumunog ang sigaw ng matandang multo na si Jai Xing, ang espasyo ng lambak ay biglang nagsimulang mag-iba ng matindi. Pagkatapos nito, kumalat ang mga pabilog na fold. Sila ay naging parang mga damit na nakasalansan sa isa't isa habang sila ay nakabitin sa walang laman na kalangitan. Matandang aswang Jai Xing. Natuklasan din ni Feng Zunzi, na nakagapos sa kanyang kalaban, ang matandang multo na si Jai Xing. Malaki ang pagbabago sa kanyang mukha nang hindi sinasadyang sumigaw. Feng Xian, hindi ka talaga susuko. Sa pagkakataong ito, nakapasok ka pa sa Hall of Soul ko. Masama ang mga mata ng matandang multo na si Jai Xing habang sinulyapan niya si Feng Zunje nang sinabihin iyon. Malungkot ang ekspresyon ni Feng Zunzi. Ang kanyang palad ay marahas na tumama sa Honorable Elder ng Hall of Souls sa kanyang harapan, na umabot na sa lakas ng 3-star Dao Zone, at pinilit ang huli na umatras. Ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo lumampas sa kanilang kontrol. Ang hitsura ng matandang aswang na ito na si Jai Xing ay maaaring iisipin na nagpabago sa sitwasyon ng lugar na ito. Kung may nangyaring mali, malamang na marami ang mamamatay sa grupo nila ngayon. Kapag natapos na ng matandang ito ang munting lalaking ito, ipapaalam ko sa inyong lahat na ang aking Hall of Soul ay hindi isang lugar kung saan maaari kayong pumunta at pumunta ayon sa gusto ninyo. Malamig na tumawa ang matandang multo na si Jai Xing. Kaagad, ang kanyang maitim at siksik na mga mata ay ibinaling kay Xiaoyan sa ibaba. Madilim ang kanyang boses habang nagsasalita. Naglakas loob kang lokohin ang matandang ito gamit lamang ang lakas ng isang Daozang. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ng matandang ito ang ganoong bagay. Ang matandang multo na si Jai Xing ay malumanay na humakbang papunta sa walang laman na hangin matapos ang kanyang mga salita ay tumunog at naglakad patungo kay Xiaoyan. Ang itim na fog ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Iyon ay maaaring maging sanhi ng pagkabigla. Ang lakas ng isang 5-star Dao Zone ay talagang hindi pangkaraniwang nakakatakot. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa matandang multo na si Jai Xing, na humahakbang sa ibabaw ng itim na fog na tumatagos sa kalangitan at dumating na may malaking layuning pumatay. Ang matandang lalaki na ito ay halatang planong personal siyang patayin. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, imposible para sa kanya na talagang maging katapat ng matandang multo na si Jai Xing kahit na ginamit niya ang Skyfire 3 Mysterious Change. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na si Xiaoyan ay ganap na isang tumpok lamang ng karne sa isang chopping board na naghihintay na katayin. Ang kasalukuyang siya ay ganap na nasupil ang 3,000 Burning Flame. Maaari siyang ituring na may hawak ng 4 na uri ng Heavenly Flame. Kung gumamit siya ng 4 na uri ng Heavenly Flame para sumanib sa Angry Buddha Lotus Flame, tiyak na malayo iyon sa kung ano ang maihahambing ng Annihilation Lotus Flame na nilikha mula sa Life Transforming Flame. Gayunpaman, kailangan ni Xiaoyan ng sapat na oras para magamit ang bagay na ito. Sa lakas ng matandang multo na si Jai Xing, tiyak na hindi niya bibigyan si Xiaoyan ng sapat na oras para ihanda ang ganoong uri ng mahusay na sandata sa pagpatay. Sa kasalukuyan, ang mga piling Daozon sa kanilang panig ay pinigilan na ng mga Honorable Elders mula sa Hall of Souls.
Ang tanging malaya pa ring kumilos ay si Zian. Ang lakas ng babaeng ito ay maaaring kasalukuyang tumaas at ang kanyang aktwal na anyo ay isang ancient void dragon ngunit siya ay bata pa. Imposible para sa kanya na maging kapareha ng matandang multo na si Jaixing. Hayaan mo akong tulungan kang pigilan siya. Habang kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan, tila naramdaman ni Zian, na nasa di kalayuan, ang kanyang iniisip. Ang kanyang maselang maliit na katawan ay tumalon sa himpapawid at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Puno ng kaseryosohan ang maliit niyang mukha habang nagsasalita. Kaya mo ba? Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago nag-aalalang nagtanong. Makakahanap ka pa ba ng iba ngayon? Sumagot si Zian nang hindi man lang lumingon. Hindi nakaimik si Xiaoyan. Nagkatikip lang siya ng ngipin at nagsalita sa malalim na boses. Tulungan mo akong bumili ng oras. Mag-ingat ka. Pumalik ka kung hindi mo talaga kaya. Bahagyang tumanggaw si Zian sa kanyang maliit na ulo. Ang kanyang maliliit na kamay ay biglang bumuo ng ilang kakaibang seal. Kaagad, isang matinding lilang liwanag ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Sa ilalim ng lilang liwanag na ito, ang magandang maliit na katawan ni Zian ay biglang lumaki ng mabilis. Sa loob ng ilang paghinga, siya ay naging isang matangkad na may kulay ube na buhok na napaka-sexy. Ang nakakaakit na paraan na iyon ay talagang kapareho ng nakita ni Xiaoyan sa maliit na lambak noon. Hinayla ni Zian ang isang tapak ng purple na buhok sa likod ng kanyang tainga pagkatapos mag-transform sa ganitong hitsura. Nilinggan niya ang kanyang ulo, para lamang makita ang nakatulala na ugali ni Xiaoyan. Namula ang magandang mukha nito at agad siyang tinitigan ng masama. Gayunpaman, nakalimutan niya na hindi na siya ang maliit na batang babae mula kanina. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ganoong ekspresyon, sa halip ay nagmukha siyang lubhang nakakamangha, na nagiging sanhi ng pagtibok ng puso ng isang tao. Talagang dumaan ka sa isang malaking pagbabago. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at umiling. Agad siyang huminga ng malalim at mabilis na binawi. Malalim ang boses niya habang sinasabi. Ipaubaya ko siya sa iyo. Mag-ingat ka. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay habang umaatras siya. Lumitaw ang lilang kayumangging apoy. Pagkatapos nito, naghiwalay sila, naging tatlong kumpol ng iba't ibang kulay na heavenly flame na nakabitin sa kanyang harapan. Habang ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang kamay at naghanda ng isang mahusay na pamatay na sandata, ang magandang mga mata ni Zian ay naging napakaliit din. Mariin niyang tinitigan ang matandang multo na si Jaixing sa di kalayuan. Posible para sa kanya na makaramdam ng isang tunay na mapanganib na aura sa katawan ng huli. Sa pagkakataong ito, hindi na laro lang. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, malinaw din na alam ni Zian na ang matandang multo na ito na si Jaixing ang pinakadakilang problema. Ang Little Fairy Doctor at ang iba pa ay kasalukuyang hindi nakalaya sa kanilang sarili. Kung pahihintulutan siyang makapasok sa mga battleground na iyon, ang Little Fairy Doctor at ang iba pa ay tiyak na matulin na matatalo. Sa oras na iyon, matatapos na talaga ang lahat. Sa makatuwid, anuman ang nangyari, dapat niyang pigilan ang matandang ito. Kailangan niyang maantala siya hanggang sa matagumpay na mailabas ni Xiaoyan ang mahusay na nakapatay na sandata. Saka lamang sila ligtas na makaka-address mula sa rescue operation ngayon. Kung hindi, ang kanilang grupo ay talagang magdaranas ng matinding casualty. Ang lahat ng pag-asa ay kung makakabili ba siya ng sapat na oras para kay Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1225. Pagkaantala. Bahagyang nakasimangot ang matandang multo na si Jaixing habang nakatingin kay Zian, na nakaharang sa harapan. 2 beses umikot ang mga mata niya sa huli. Sa hindi malamang dahilan, natuklasan niya na hindi niya talaga makita ang aktwal na lakas ni Zian. Bagamat hindi niya ito makita, nararamdaman pa rin niya na hindi nagawang magdulot ng malaking banta sa kanya ni Zian. Marahil ito ay ilang kakaibang bagay na makakapagtanggol sa aura ng isang tao. Ang matandang multo na si Jaixing ay bumulong sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso. Kaagad, ang kanyang mga mata ay lumingon kay Xiaoyan sa likod. Sa sandaling ito, pinagpag ng huli ang singsing sa kanyang daliri matapos ipatawag ang 3 uri ng heavenly flames. Unti-unting bumangon mula rito ang makapal na puting apoy.
4 na uri ng Heavenly Flames. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng matandang multo na si Jaixing na bahagyang paliitin ang kanyang mga mata sa kabila ng kanyang pagiging mahinahon. Medyo nagbago din ang ekspresyon niya. Ang lakas ng isang bagay na tulad ng Heavenly Flame ay napakahusay. Gayunpaman, ito ay hindi kapani-paniwalang bihira. Ang isa ay maituturing na lubos na mapalad na makuha ang isa sa kanila. Gayunpaman, ang mga kamay ni Xiaoyan ay may 4 na uri ng Heavenly Flames. Paanong hindi ito magiging sanhi ng panginginig ng puso ng matandang multo na si Jaixing? Medyo misteryoso talaga ang brat na ito. Sa hitsura nito, tila naghahanda siyang magpakawala ng napakalakas na pag-atake. Hinulaan ng matandang multo na si Jaixing ang intensyon ni Xiaoyan matapos makita ang seryosong ekspresyon ng huli. Bagamat hindi siya sigurado kung gaano kalakas ang Dao skill na inihanda ni Xiaoyan, ang kanyang karaniwang maingat na karakter ay hindi nagpapahintulot kay Xiaoyan na matagumpay na maipakita ito. Ganito ang nangyari kahit na hindi niya akalain na mababago ni Xiaoyan ang sitwasyon. Brat, huwag kang magpatuloy sa pag-uusig. Magdudulot lamang ito ng sakit sa iyong kapalaran. Ang matandang multo na si Jaixing ay tumawa sa madilim at malamig na paraan habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Tinapakan ng kanyang mga paa ang bakanteng espasyo at dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Zian. Ang malawak at malakas na itim na fog ay nananatili sa kanyang likuran at kumalat ang isang presyon. Naging sanhi ito ng medyo matamlay na aura ng maraming eksperto ng Hall of Soul. Sa pagharap sa matandang multo na si Jaixing na dahan-daang naglalakad, ang magandang mukha ni Zian ay naging mas solemna. Isang mayaman na lilang liwanag ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan at ang kanyang kamay ay mahigpit ding nakakuyom. Tatalikod ka ba o gusto mong atakihin ng matandang ito? Ang matandang ito ay hindi marunong magmadali sa kagandahang tulad ng mga kabataan. Ang matandang multo na si Jaixing ay dahan-daang nag-abot ng kanyang kamay pagkatapos huminto ng ilang dosenang talampakan sa harap ni Zian. Itinutok niya ito kay Zian mula sa malayo at nagsalita sa mahinang boses. "Chi, umatake ka na lang kung gusto mo. Bakit ba ang dami mong sinasabing kalokohan?" Si Zian ay pumulupot lamang sa kanyang mga labi at tumawa sa harap ng matinding panggigipit mula sa matandang multo na si Jaixing. "Ikaw talaga ang parehong uri ng brat na iyon. Kahit ang tono mo ay ganito kayo." Medyo naging malungkot ang mukha ng matandang multo na si Jaixing. Isang lamig ang biglang bumalot sa kanyang mga mata. Agad niyang kinuyam ang kamay na nakatutok kay Zian. Matapos kuyotin ng matandang multo na si Jaixing ang kanyang kamay, isang hindi nakikitang ripple ang agad na kumalat sa isang kidlat na parang uso. Di nagtagal, ang espasyo sa paligid ni Zian ay tila naipit ng isang napakalaking kamay na hindi nakikita. Bigla itong lumubog sa gitna ng isang alon ng kaluskos na tunog. Ang espasyo sa paligid ni Zian ay walang awa na sumikip sa kanya. Kung ang isa ay mahigpit na pipilitin sa maringal na puwersang iyon, kahit na ang laman ng isang dalubhasa sa rurok ng klase ng Daozang ay agad na sesabog. Gayunpaman, nang ang compressing space ay malapit ng hawakan ang katawan ni Zian, ang lilang glow na nananatili sa paligid niya ay biglang nag-iba-iba. Agad itong kumalat. Nang gawin ito, ang lumulubog na espasyo na marahas na pumipigas sa loob ay tumigas. Pagkatapos nito, unti-unti itong nawala sa kawalan. Masyado ka pa ring malambing para makipaglaro sa Special Force sa harap ng lola na ito. Random na niresolba ni Zian ang special compression na ito. Pagkatapos nito, pinulupot niya ang kanyang maliit na bibig at nagsalita sa isang matanda na paraan. "Kawili-wili." Isang sorpresa ang bumungad sa mata ng matandang multo na si Jaixing nang makita niyang madaling naresolba ni Zian ang special pressure na kahit isang tao sa tuktok ng klase ng Daozang ay walang magawa. Agad siyang tumawa ng malamig at naikuyom ang kamay. Pagkatapos nito, isang suntok ang ibinato ng walang anumang magarbong galaw. Bang! Ang suntok na ito mula sa matandang multo na si Jaixing ay katatapos lang ihagis ng ang maringal na itim na fog ay agad na nagiba-iba sa napakapangit na paraan. Habang umaalog-alog ito, naging 1,000 talampakan ang malaking itim na higanteng sawa. Kasunod nito ay umungol ito patungo sa langit. Sa pagindayog ng napakalaking buntot nito,
naglabas ito ng nakagugulat na tunog at napunit ang bakanteng espasyo. Kasabay nito, nagdala ito ng walang kapantay na hangin at sumugod patungo kay Zian. Ang itim na malaking sawa ay sumugod sa kalangitan. Ang malakas na pressure ng hangin na iyon na direktang nilikha ay nagdulot ng 200 talampakan ang haba ng kanal sa lupa ng lambak kahit na libu-libong talampakan ang layo nito. Ilang malalaking bato ang bumulaga sa lugar. Bahagyang nagbago din ang mukha ni Zian sa harap ng mabangis na pag-atake na ito ng matandang multo na si Jaixing. Isang mayaman na lilang liwanag ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Nakakuyom din ng mahigpit ang kamay niya. Ang lilang liwanag ay malabo na natipon sa isang malabong ulo ng dragon sa kanyang kamao. Ancient Void Fist. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ni Zian. Biglang lumabas ang purple glow mula sa kamay niya na parang bulkan. Kaagad, isang purple light large dragon na 200 talampakan ang laki ang umalis sa kanyang kamay habang may dalang matalim na hangin ng palad at lakas ng makakapal na dragon. Umungol ito patungo sa langit at marahas na nabangga ang malaking itim na sawa. Bang! Isang soul-stirring sound ang agad na sumabog nang magbanggaan ang dalawa. Ang nakakatakot na alon ng hangin ay naghiwa-hiwalay sa kalangitan tulad ng isang bagyo ng hangin. Ang mga bangin sa paligid ng lambak at ang southern square ay gumuho sa lugar. Ang mga malalaking bato ay gamulong pababa. Sa wakas, ang mabigat na dumaong sa ilalim ng lambak, naglalabas ng malakas na tunog habang ginagawa nila ito. Roar! Ang maselang katawan ni Zian ay patuloy na umatras habang ang nakakatakot na alon ng hangin ay lumundag. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Sa kabutihang palad, hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. Ang alon ng hangin ay nagngangalit sa kalangitan saglit bago tuluyang kumalat. Ang mga titig na iyon na dating tinitingnan ng matandang multo na si Jaixing kay Zian ay naging kakaiba din. Bagamat malakas ang suntok ni Zian kanina, imposibleng tuluyang matanggap ang atake sa palad niya. Mula sa kanyang sentido, ang purple dragon light na iyon ay nagbukas ng isang spatial crack line ng magbanggaan ang dalawa at ipinadala ang karamihan ng pag-atake ng itim na sawa sa bakanteng espasyo. Ang mahiwagang pamamaraan ng kamao na ito ay isang bagay na hindi pa narinig ng matandang multo na si Jaixing. Anong kakaibang pamamaraan ng kamao? Tumawa ang matandang multo na si Jaixing sa kakaibang paraan. Agad na napatingin ang kanyang mga mata sa direksyon ni Xiaoyan. Ang sulyap na ito ay naging sanhi ng kanyang buong katawan na mapuno ng malamig na pawis. Ito ay dahil pilit na pinagsasama-sama ni Xiaoyan ang 4 na uri ng Heavenly Flames. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay tila isang napakaligaw at marahas na bola ng apoy. Isang nakakatakot na temperatura ang kumalat mula sa lugar na iyon. Malinaw na naramdaman ng matandang multo na si Jaixing na ang halumigmig sa buong lugar na ito ay mabilis na sumisingaw. Ang mga berdeng damo sa lambak ay mabilis na nalalante sa bilis na nakikita ng mga mata. Medyo kakaiba ang brat na ito. Hindi na ako makakapagpatagal pa. Ang kakaibang eksenang ito sa wakas ay nagdulot ng bahagyang pagkabalisa ng matandang multo na si Jaixing. Likas na alam niya ang lakas ng Heavenly Flame. Bukod dito, ang lakas ng 4 na uri ng Heavenly Flame na nakasalansan sa isa't isa. Kahit siya ay malamang na makaramdam ng kakilakilabot kapag siya ay tamaan nito. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ng matandang multo na si Jaixing. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na naging madilim at siksik. Sa isang kislap ng kanyang katawan, nagpakita siya sa harap ni Zian na parang multo. Hinampes niya ang kanyang malaking kamay at isang malawak at makapangyarihang puwersa ang hamampes patungo sa dibdib ni Zian sa parang kidlat habang may dalang nakakatakot na hugis na nakakabasag ng lakas. Nakaharap sa matandang multo na si Jaixing, na biglang gumamit ng nakamamatay na pag-atake, nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon sa magandang mukha ni Zian. Hindi siya maka-atras sa sandaling ito. Kung hindi, kung sakaling bigyan niya ng pagkakataon ang una, maaaring matakpan niya ang Heavenly Flame merger ni Xiaoyan. Kaya naman, kaya lang niyang humakbang pasulong. Nanatili ang lilang liwanag sa ibabaw niya habang direktang bumangga ang kamay niya sa matandang multo na si Jaixing. Bang bang bang. 2 figure ang sumunod sa isa't isa na parang mga anino sa langit.
Sa tuwing magsasalpukan ang lilang liwanag at ang itim na fog, maghahatid ito ng kulog na parang pagsabog. Kasabay nito, patuloy na lilito ang maraming pidgel na pagungol. Bang! Isa pang matinding banggaan ang naganap sa kalangitan. Sa wakas ay hindi na nakatagal ang kulay purple na figure. Isang subo ng matingkad na pulang dugo ang hindi sinasadyang lumabas mula sa kanyang bibig. Napailing din ang katawan niya hanggang sa tuluyan na siyang napaatras. Ilang sandali pa bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Napuno ng pamumutla ang magandang mukha niyang iyon. Hindi siya kalaban ng matandang multo na si Jai Xing pagdating sa ganitong uri ng head-on clash. Hindi ba't dahil si Ziyan ay may matibay na konstitusyon at na siya ay isinilang na may malaking lakas, malamang na ang mga ugat sa kanyang katawan ay mapuwersang nabasag sa loob ng 12-dosenang ito sa banggaan ng palad. Pagkatapos ng lahat, ang isang eksperto sa tuktok ng isang 5-star Dow Zone ay talagang napakalakas. Gayunpaman, kumpara sa maputlang magandang mukha ni Ziyan, isang malakas na bagyo ang nabuo sa loob ng puso ng matandang multo na si Jai Xing. Pagkatapos makipagpalitan ng suntok, malinaw niyang naunawaan na ang lakas ng una ay ang lakas ng isang Dao Zhang. Gayunpaman, ang tila maamo at mahinang babaeng ito ay mas nakakatakot kaysa kay Xiaoyan. Hindi lamang siya puwersahang nakatanggap ng mahigit 12 suntok mula sa kanya kundi ang nakakatakot na lakas na iyon na malabo na naaaninag ay talagang naging sanhi ng kanyang kamay upang maging bahagyang manhid. Ang babaeng ito. Anong klaseng halimaw siya? Kumaibat ang sulok ng bibig ng matandang multo na si Jai Xing at biglang sumulpat sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao. Hindi sila dapat iwanang buhay upang magdulot ng mga kaguluhan sa hinaharap. Kung hindi, sa susunod na pagkikita nila, baka siya na ang malas. Star Clock ang hand. Ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing sa wakas ay naging ganap na madilim at solemn na habang ang layuning pumatay ay lumakas sa kanyang puso. Tumingin siya kay Ziyan, na maingat na nakatingin sa kanya. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng malamig na tawa. Umahan ang itim na fog sa kanyang kamay bago niya ito biglang hinawakan. Ang paghawak na ito ay lubhang kakaiba. Ito ay dahil ang kamay ng matandang multo na si Jai Xing ay kakaibang nawala nang gawin niya iyon. Tanging braso lang niya ang naiwan sa labas ng espasyong iyon. Isang mayamang pakiramdam ng panganib ang bumalot sa puso ni Ziyan nang makita niya ang kakaibang eksenang ito. Nagmamadaling umatras ang kanyang katawan. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang leeg nang umatras ito. Kaagad, isang malaking puwersa ang dumaan at mahigpit na hinawakan ang kanyang leeg. Mamatay. Ikaw ang mamamatay na mabuti. Isang hangarin ng pagpatay ang lumitaw sa mga mata ng matandang multo na si Jai Xing nang hawakan ng kanyang kamay ang leeg ni Ziyan. Papatayin na sana niya ito nang biglang may nabuong spatial crack line sa di kalayuan. Kaagad, isang malakas na tore na parang figure ang sumugod mula rito. Ang kanyang kamao ay marahas na hamampos sa ulo ng matandang multo na si Jai Xing. Sa ganoong paraan ay madudurog ang ulo ng matandang multo na si Jai Xing sakaling tamaan siya nito kahit sa lakas niya. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng matandang multo na si Jai Xing. Talagang imposibleng magpatibay ng isang buhay para sa isang paraan ng buhay. Kaya naman, pinakawalan niya si Ziyan sa isang kidlat na parang uso at ang kanyang palad ay bumangga sa metal na kamao na mabangis na umaakay. Bang! Isang nakakatakot na bagyo ang sumabog. Ang matandang multo na si Jai Xing ay umatras ng 2 hakbang. Lumipad pa atras ang malakas niyang katawan. Pagkatapos nito, lumapag ito sa tabi ni Ziyan sa medyo nakakagulat na paraan. Ubo. Malaking tao, hindi ka ba pumunta at gumala sa kontinente? Hinawakan ni Ziyan ang kanyang lalamunan at umubo. Pagkatapos nito, tumingin siya sa malaking lalaki sa tabi niya at nagulat siya. Ang malaking tao ay natural na si Xiongzhan na inilabas ni Ziyan mula sa Pale Realm. Sa sandaling ito, isang tuyong tawa din ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos nito, maingat niyang tiningnan ang spatial crack line na napunit kanina. Bumulong siya. Kalokohan, hindi sa matandang ito ang gustong sumama kundi ako ay nabalian.
Malungkot na ekspresyon ang matandang multo na si Jai Xing habang nakatingin kay Xiongzhan mula sa di kalayuan. Matapos maramdaman na ang huli ay isa ring Daozun, ang kanyang mga talukap ay kumikibot ng hindi sinasadya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya bago pa siya makapagsalita. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay nagmamadaling lumingon patungo sa direksyon kung saan naroon si Xiaoyan, para lamang makita ang isang napakagandang fire lotus na nabuo ng 4 na kulay na dahan-daang nakasabit sa palad ni Xiaoyan. Isang pagkalipol na parang lakas na naging sanhi ng kaunting lamig ng kanyang puso na tahimik na kumalat. Sa pamamagitan ng pagkaantala na dulot ni Ziyan, sa wakas ay nagawa ni Xiaoyan na pagsamahin at bumuo ng isang extermination fire lotus na nilikha mula sa 4 na uri ng heavenly flames.